Ano nga bang plano ng PNVF para sa paparating na AVC Women's Cup sa Candon City ngayong June 6 hanggang 14? Mga kapwa ko volleyball fanatics, hindi lang ito basta listahan ng players. Ito ay isang statement mula sa Philippine National Volleyball Federation. Inilabas na ang 27-player training pool para sa Alas Pilipinas. At sa totoo lang, ito ang isa sa pinaka-stacked at pinaka-exciting na roster na nakita natin sa mga nakaraang taon. Pag-uusapan natin ngayon kung bakit malaking bagay ang pagbabalik ng ilang mga veteran, ang pagpasok ng mga bagong mukha at syempre, ang epekto ng pagdating ni Coach Ty Bundit sa programang ito. Tara, himayin natin! Una sa lahat, hindi natin pwedeng baliwalain ang depth ng lineup na ito. Ang PNVF ay kumukuha mula sa PVL, UAAP at NCAA. Ito ang tinatawag nating Total Ecosystem Approach. Nandyan pa rin ang ating core na nagdala ng dangal sa bansa sa mga nakaraang taon. Siyempre, bida ang ating team captain na si Gia de Guzman. Kasama rin sina Vani Gandler, Bella Belen at ang Japan SV League player na si Alyssa Solomon. Andyan din ang mga reliable names tulad ni Ea Lore, Madi Rogdayag, Fifi Sharma at Angel Canino. Pero ang tunay na ingay ngayon ay nasa mga bagong pangalan at sa mga nagbabalik. Ang pinakakapansin-pansin dito ay ang pagbabalik ni Kiana D. Hindi siya naglaro para sa national team simula pa noong 2021 at ito ay isang malaking upgrade sa ating offensive arsenal. Alam natin ang kalidad ni Kiana sa taas at sa kanyang talino sa pag-atake. Kung healthy siya at nasa kondisyon, malaking problema siya para sa mga blockers ng ibang bansa. At hindi lang si Kiana, kasama rin ang mga rising stars tulad ni Sam Cantada ng NU. Kung susuriin natin ang mga idinagdag na pangalan gaya ni na Erica Santos mula Signal, Jean Assis, Riza Nogales at ang mga UAAP stars tulad ni na Shivana Laput at Shayra Hardio, makikita mo na ang goal ni Coach Ty Bundit ay magkaroon ng height, mobility at versatility. Hindi lang ito para sa AVC Cup, ito ay para sa long-term future ng programa. Pag-usapan naman natin ang nagpapatakbo ng barko. Ang pagdating ni Coach Ty Bundit ay isang game changer. Kilala si Coach Ty sa kanyang disiplina at sa kanyang unique na approach sa training. Pero ang higit na nakaka-impress dito ay ang statement ng PNVF tungkol sa player welfare. Sabi ng PNVF, voluntary ang pagsali sa training pool. Ito ay isang mahalagang hakbang para maiwasan ang burnout sa mga players. Alam natin ang schedule ng mga volleyball players sa Pilipinas. Pagod na sila sa club leagues, pagod sa academics. Ang pag-assure ng PNVF na may maayos na support structures, insurance at malinaw na schedule ay susi para makuha ang tiwala ng mga atleta. Kung masaya ang mga players, mas maganda ang performance sa court. Yan ang bottom line. Ngayon, ano ang aasahan natin sa tournament? Ang Pilipinas ay nasa Pool A. Kasama natin ang Chinese Taipei, South Korea, Kyrgyzstan, Australia at Uzbekistan. Huwag tayong maging kumpante. Hindi madali ang Pool A. Ang South Korea at Chinese Taipei ay laging may matinding sistema at disiplina. Pero kung titignan natin ang momentum ng Alas Pilipinas, lalo na't nakakuha tayo ng bronze medal noong 2024 at halos makuha ang gold noong nakaraang taon, nandun na yung kumpiyansa. Ang kailangan lang natin ay ang tamang chemistry sa loob ng ilang linggo na training bago ang June. Ang pagiging inclusive ng PNVF sa pagpili ng players ay nagbibigay kay Coach Ty ng maraming options para sa iba't ibang rotations. Kung may mabigat na kalaban, pwedeng mag-adjust ang lineup agad. Yan ang advantage ng malalim na roster. Ang nakikita ko rito ay isang seryosong kampanya. Hindi lang tayo sasali para lumahok, sasali tayo para manalo. Ang paghalo ng mga veteran na may international experience at ang mga batang gutom sa tagumpay ang pormulang kailangan natin. Ang sunod na hakbang ng PNVF ay ang pag-finalize ng coordination sa mga clubs. Ito ang magiging pinakamalaking challenge, ang pagsasama-sama ng mga players mula sa iba't ibang mother teams para maging isang cohesive unit.
Kayo, mga ka-volleyball, ano ang tingin nyo sa roster na ito? Sa tingin nyo ba ay sapat na ito para makuha natin ang gold medal sa Candon City? Sino sa mga bagong players ang pinaka-excited kayong makita sa court? I-comment nyo na ang inyong thoughts sa baba dahil babasahin ko yan. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa daily sports updates natin. Ako ang inyong host, nagpapaalala na sa larangan ng sport, ang puso at disiplina ang tunay na laro. Kita-kits sa susunod nating video. Get one scoop. Kulay. Ano na protein? Coach na ba? Ay, dalawa ko. Ay, ayaw. Yung paa. Si Ate Mas, naibo na naman ako. Diba ni G? Kaso na ito, sabi ko siya. I can't. Dito na. Your mom. Your mom. Mom. Let's go, mom. Mom. Ate Marian. Marian. Ikaw bumili niya eh. I already had one. Make it two, Vani. For the gram. Per jersey number daw. 22. So, tapikil po ito pag na... Hindi kita. Sila Marlo. Samuel B! Ala siya! Kinilig! Oh my God! I know! Bonggay, you know. Hi guys! Bakit hindi nyo pa fina-follow si Buding? Sinasabi ko sa inyo. O, nagtatampo na yan. Hindi, walang tampo. Walang tampo. Yan, nagsasalita ka na eh. Ayan. Guys, follow nyo si Buding. Kapag finalo nyo siya, may premyo kayo sa akin. Baka naman, Titan. Oh. Baka Yusana. Baka Titan. Five vitamins! Meron ako dito. Encanto. Encanto daw. Thank you! Mabait si Buding, malilibre yung kape to eh. Ay, kape? Makabait naman. Tapos i-flood nyo na lang yung comments niya kung anong gusto nyo yung premyo. Thank you, Pongs! Bye guys! I-follow nyo na si Buding ha. Sinasabi ko sa inyo ha. Tapos paulit-ulit nyo panoorin yung mga video niya. Kasi nakakatawa naman siya. Lumalaki ng ulo ko. Pag mo kung ano yan? Para ka naman! Sabi di dyan! Sa pa ako. Medyo mas mataas. Kaya mo ba? Kaya niyo ba yan? Ready? 1, 2, 3. Di, wag mo bibidyohan yung kamay ko ba Kala mo, joke ah. Sakit